Hello, good day. Meron akong 4 na dapat isaalang-alang sa paghahanap ng partner or asawa na makakasama mo habang buhay. Number 1, be practical. Dapat may trabaho. Hindi tamad. Pero dapat mas maganda kung pareho kayong may trabaho para magtulungan kayo. Diba? Para sa kakaunlad ng inyong pamilya. Yung word ko dito na be practical, dapat may trabaho. Kahit anong trabaho naman yun basta marangal. Hanapin mo yung isang taong may diskarte sa buhay. Sabi sa Bible, ang taong tamad, hindi kakain. Kaya maghanap ka ng taong masipag, may trabaho, madiskarte sa buhay. Maliwanag? Number 2, looks, itsura, dapat maganda. Dapat gwapo. Pangit ka na nga lang, pangit pa asawa mo, kawawa naman yung magiging lahi niya. Hindi, joke lang po yun. Hindi yun kasali. Joke lang po yun. Kasi looks can be deceiving. Minsan, yun ang tinitignan ng mga tao kasi itsura, pero otherwise, kung minsan napapahamak sila. Number 2, ito po yung final na number 2. Personality. Pagkatao, behavior. Dapat may respeto siya sa'yo at may respeto siya sa kanyang sarili. Higit din sa lahat, may respeto din siya sa pamilya mo o sa mga mahal mo sa buhay. Nuulit ko, looks can be deceiving. Ang itsura ng tao, pagtanda, wala na yan. Kaya wag kaya tayong masyadong titingin sa itsura. Bonus na lang yun. Kung yun talaga ang hiling mo sa Diyos, mangyayari at mangyayari. Doon tayo sa personality, pag-uugali ng isang tao. Kasi kung magandang ugali ng isang tao, everything will follow. Number 3, na dapat isaalang-alang bago ka maghanap ng partner. Do not be in rush. Huwag kang magmadali. Take your time. Pag nagmamadali kasi kung minsan pag natisod, mas masakit, mas malalim ang pagkakatinik. Kaya kung minsan dito napapahamak ang mga kabataan natin 17 years old pa lang, 18 years old pa lang nag-aasawa na kasi nagmamadali sila. Kasi akala na yun. Diba? Napapahamak sila sa mga ganun. Hindi porket gwapo nang liligaw sa'yo, go na. Hindi porket maganda, sige na, ligawan mo na. Balikan mo yung number 2, yung personality o yung pagkatao ng isang taong liligawan mo or mamahalin mo o pag-aalayan mo ng pamilya. Number 4, and final, and the most important, dapat may pananampalataya. Dapat may takot sa Diyos. Siyang believers. Mas maganda kung pareho kayo ng religion. Pareho kayong may pananampalataya sa Diyos. May takot sa Diyos upang sa ganon, magkaisa kayo sa pananampalataya. Magkaisa kayo sa lahat ng mga desisyon ninyo sa buhay. Yan ang mas maganda. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan, gaya ng liwanag at dilim. Hindi rin sila maaaring magsama. X na yan, pag walang pananampalataya sa Diyos, X na yan, kahit gwapo, kahit mayaman, kahit may trabaho, X mo. Ang importante talaga may pananampalataya sa Diyos. Kasi everything will follow na yan. Intindihan po? At higit sa lahat po, ito yung pinakamaganda. Ito yung ginawa ko. Kaya nakapag-asawa ako ng maganda, mabait, mabait. At may pananampalataya sa Diyos. Ipag-pray mo po yung partner in life mo in the future. Kaya ngayon pa lang, invest your prayer. Kasi once na pinagdadasal mo, ibibigay at ibibigay ni Lord yan sa'yo. Ganyan kasi ang ginawa ko nun, kaya life's testimony ko din. Yan, so, ipag-pray mo. Invest your prayer to God. Ngayon pa lang, mag-pray ka na kung talagang gusto mo magkaroon ng asawa ng maayos. Walang bisyo. Yan, sa mga girls, walang bisyo, hindi naninigarilyo, etc. Sabi dito sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and it will be given unto you. Seek and you will find. Knock and it will be open. Ask, hilingin mo sa Diyos kung ano yung mga ninanais mo sa isang tao na gusto mong makasama habang buhay. Seek, hanapin mo din naman. Diba? Hindi porket puro hiling, maghanap ka din. You will not. Buksan mo ang puso mo na magmahal. Tanggapin mo siya sapagkat sinasabi ko din naman ito, hindi lahat ng tao perfecto. May kahinaan at kalakasan. At yung kahinaan niya gawin mong lakas. At yung kalakasan
Kung minsan yung kalakasan mo, kahinaan mo. So, give and take. Sa isang relasyon, dapat pumagitna ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yun lamang po. God bless po sa inyo lahat.